So, ang pag-uusapan po natin is 10 points of creative leadership for young Pinoy. Young at heart po yan. Pero tayo po muna tayo. Medyo yung iba gusto ko makita. Tayo po tayo. May gagawin po tayong exercise. So, sana po dikit-dikit tayo para magawa natin itong exercise na to. Actually, balita ko marami raw darating, mga taga-UP, Lasal, Ateneo. Kayo po ba yan? Kasi nga, Young Entrepreneurship Congress daw to. So, taas po natin ang mga kamay. Yan, iwag-iwan. Tapos, baba po natin. Harap sa kanan. Harap sa kanan. Right po, right. Kanan. So, hands forward. And then, massage po yung nasa harap ninyo. Ayan. Tapos, baba po ng konti ang mga kamay. Hilitin niyo po nasa... And then, kabila naman, baka lugi yung nasa likod eh. Ayan. Masahe-masahe na lang. Oh. Tapos, pakilala po tayo sa mga... then, harap sa akin. Magpakilala po tayo sa isa't isa. Ayan. Kasi, usually sa mga ganitong mga event, nakakalimutan natin magpakilala. Katabi na nga natin, hindi ba natin kilala? And sometimes yung katabi natin yun, baka yung pa yung nawawala nating anak. Okay, nawawala nating ano. Tama ba? May mga ganun ba? O sige, salamat po sa inyo. Ito po, mabilis lang po natin gagawin to dahil dalawa po kami magtotok ng partner ko na si Brian. So, Byron. Ano po ba? Forward. Yan, ano po ba yung 10 points sa creative leadership? Kung mapapansin nyo po, we are not a traditional company. Basically, we are artists. At karamihan sa mga artists, mga hindi naniniwala yan sa corporate, ladder. Karamihan nga sa mga artists, yun ang problema raw. Kasi nga artists, naghihirap. Kasi hindi marunong magbenta. Bakit po ba tayo nandito? Gusto ko malaman, bakit kayo nandito ngayon? Gusto nyo yumaman? Eh, mayaman na po kayo, di ba? Mayaman na kayo sa experience. Basically, ang ginagawa po namin, pinapayaman po namin ang karanasan ng mga kasamahan namin sa Creative Voices. At yung buong mga talento at mga strength natin, yung po yung pinapalabas natin. Kasi karamihan, sasabihin na, anak, mag-nurse ka na lang kasi yan ang in-demand. Punta ka agad sa stage. Yung anak nyo ba, tinanong nyo or kayo mismo, tinanong ba kayo kung gusto nyo bang maging nurse? Para po sa amin, ang paniniwala namin, ang pinakamagandang trabaho ay hindi magtrabaho. Gawin lang gusto natin. Basically, yun yung idea po ng Creative Voices. We just do what we want. We just do kung ano yung strength namin. So ano nga ba yung 10 points na yun? Number 1 is... Number 1? Di ba? Backspace. Yan. Be tough or be strong. Dapat matatag tayo. Set your standards high and encourage your people to meet them. Tell them what your standards and expectations are. Di po ba, minsan parang okay lang yung magsimula na simple lang. Pero kailangan we have the standard. Kasi kung magsisimula tayo ng negosyo daw, wala tayong standard, ay wala tayong laban sa mga kalaban. Kung meron man. Kasi po kami, hinahanap namin yung niche na wala pa ang iba. Like voice acting. Actually po, napakatagal na ng mundo ng voice acting. Bago pa ho ang TV, nandiyan na ang radyo. Kung nakikinig po kayo ng radyo, di ba, pag gising niya sa umaga, narito na ang bagong Melicom Patis. Ang patis na kay tamis. So, isipin mo, ano nga ba yung bibilihin ko? Kung rin, kailangan ng patis. Melicom. Hindi po natin namamalayan na ang nagsabi nun ay yung voice talent. Ganun po ka-importante dyan. Yung mga panahon po ng mga 1950s, 60s, 70s, 80s. Ano po ang mga sikat? Sikat ba yung mga artista na napapanood sa TV? Hindi. Ang sikat noon, mga radio drama talent. Nakikinig po kayo ng radyo. Pag sinabing mahal kita, mahal kita. Ang radyo po noon, talagang OA. Kasi 10 times na OA ang acting, no? Kasi hindi nyo naman sila nakikita, na i-imagine nyo lang sila. At ganun po kagagaling ang mga radio drama talent noon. Pero during that time, mataas ang standard talaga ng
ng voice acting. Ngayon po, iba na ang approach. Kung napapansin nyo, mga 1980s hanggang late 1990s, ang mga voice-over ho ay pare-pareho ang tunog. Kung parang pag nanood ka ng TV, parang standard lang. Yung, narito na, ang bagong ganyan, ang gaganda ng boses, pero hindi nyo napapansin, hindi nyo namamalayan. Hindi katulad ngayon, parang, uy pare, alam mo ba yung bagong produkto? Sarap nito. So parang naiinganyo na tayo na bumili ng mga produkto. Number 2, get out from behind your desk. Ito po yung problema ng maraming nasa mga empleyado. Pagpasok ko, 19 years old, or sabihin mo na after graduation, 21, hindi upo ka na sa desk. Magre-retire ka na, sa desk mo pa rin ikaw. Naiintindihan niyo po ibig sabihin. Bakit kaya ganon? Naging traditional na lang po yung trabaho natin. So, ano po ba yung get out from behind the desk? Kailangan lumabas tayo. Ha? Alamin natin sa sarili natin kung ano talaga yung nangyayari. Tsaka, being a leader, kailangan nararamdaman ng mga tao natin kung interesado tayo sa ginagawa natin. Hindi lang dahil kinuha kang manager ni boss, utos ka lang ng utos, tapos ikaw wala kang pakialam. Tama po ba yan? So number 3, find the critical path to success. Prioritize your activities. Don't waste time on unimportant matters. Become personally involved. Don't leave things to chance. Ang nangyayari sa iba, tsambahan na lang. Bahala na kayo. Ganyan lang natin. Lalong-lalo na yung kung hindi ikaw yung may-ari ng company. So iaasa mo lang sa mga tauhan mo, hindi ka naman nakikialam. Walang negosyo umunlad nang hindi ka nakialam. Tandaan. Ako nangyayari sa akin, nagtayo ako ng RTW, pinabayaan ko. Ayun, pagkatapos ng 2 buwan, sarado na. Kasi hindi kumita. Be sensitive. Sulat nyo po ito, importante ito dahil kanina umaga ko lang po sinulat yan. Pero ito, kumbaga personal experience po. Ayan, listen to your people. Be perceptive and communicate often. Empathize with your people. Ask for input, seek ideas. Be innovative and creative. Minsan kasi, dikta lang tayo ng dikta, hindi naman natin naiintindihan kung ano yung nararamdaman ng mga tao natin. Di ba ba, ako naniniwala, wala yung tao natin, yung mga tauhan sa isang kumpanya, wala mangyayari kasi hindi tatakbo yan eh. Number 5, don't take things for granted. Keep on top of things, don't assume anything. If something needs to be fixed, do it. Don't procrastinate. Alam niyo yung procrastinate? Huwag niya magdi-delay. Do it and then monitor it. Di ba pag may na-idea tayo, minsan tinetake for granted natin yan. Yung mga idea spur of the moment, minsan yung mga idea ng yung pala yung magpapaunlad sa inyo, yung pala yung makakatulong sa inyo. Basta po may mga idea kayo na maganda, isulat nyo kagad kasi mamaya makakalimutan nyo na yan. Maniwala kayo sa akin. Napakarami nyo pong idea noon, ngayon, na minsan natetaken for granted natin eh. Hindi natin na isusulat. Na, ay, maganda palang negosyo to kasi ito yung gusto ko. Mamaya, sasabihin niyo sa sarili nyo, ano nga ba yung naisip ko kanina? Parang panaginip yan. Lahat ng panaginip, nananaginip tayo araw-araw, pero may naalala pa kayong panaginip nyo ngayon? Wala.